Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, Ukrainian President Petro Poroshenko nasa Brussels, Belgium para himukin ang European Union na pigilan si Russian President Vladimir Putin sa pagsuporta sa mga Ukrainians rebels. At Iraqi forces na hadlangan ang pagsalakay ng mga Islamist militants sa hilagang bayan ng Ameli kung saan maraming sibilyan ang naiipit sa labanan. Yan ang tinutukan na aming kasama si Edwin Eusebio. Nasa Brussels, Belgium ngayon si Ukrainian President Petro Poroshenko. Doon, hihimukin niya ang European Union na gawin pa ang higit na aksyon para mapigil si Russian President Vladimir Putin sa pagsuporta sa separatistang rebelde ng Ukraine. Noong Sabado ay iniulat ng mga opisyalis ng Ukraine military na pinuntirya at napabagsak ng Russian missile ang isang fighter jet. Tinukoy ang Ukrainian jet na Su-25 kung saan nagawa namang makapag-eject at makaligtas ng piloto nito. Nanawagan na ang NATO o North Atlantic Treaty Organization sa Russia na itigil na nito ang illegal na military operation sa Eastern Ukraine na higit na nagpapagulo sa dalawang bansa. Sinundan ang komento ni NATO Chief Anders Fogh Rasmussen ng emergency meeting sa Brussels na tumatalakay sa lumalalang sitwasyon ng Russia at Ukraine. Sinabi ngayon ng mga Iraqi officials na tinapos na ng pwersa nito ang paglusob ng mga Islamic militants sa hilagang bayan ng Amerli kung saan libo-libong mga tao ang may 2 buwanang naiipit sa kaguluhan. Kinakapos na mga ito ng pagkain, tubig at medical supplies. Sinabi ni Lieutenant General Kazim Al-Mawzawi na napasok na ng Iraqi forces at Shiite militia ang Amerli. Inilarawan ng opisyal na doon magsisimula ang pagbawi sa northern province of Salahuddin, kasama na ang kapital nito na sinakop ng mga Islamic State rebels noong pang-Hunyo. Samantala, sinabi ng US Defense Department na naglunsad ng airstrike ang US Air Force laban sa Islamic State militants noong Sabado. Kasabay nito ang paghuhulog ng mga pagkain o humanitarian aids sa mga sibilyang naipit sa digmaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.